Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ay! Uy! Hoy, Gardo. Mailap ka pa talaga sa ahas, no? Pinabawi ko na ang usapan natin. Amanos na tayo! Theo, mahal na mahal ko ang kapatid mo. Mayla. Mahal ko si Gardo! Mayla. At ikaw, magkikita na kayo ng nanay mo. Huwag niyo saktan si Gardo! Ama, I'm pregnant! Si Gardo ang ama! Isa na naman to sa mga pakulo mo. Tigilan mo na, ha? Kasi sa totoo lang, ito ka na lang ha? Mauubos na pasensya ko sa'yo. Ang iniisip ko lang ang baby ko. Dahil totoong pagbubuntis ko, hindi ako ilusyonada. Kahit mabuntis ka ng paulit-ulit ng kahit sinong lalaki, hindi ka pwedeng mahalin ni Gardo. Doon! Kuya! Kuya! Mayla, may sugo! Ma? Mayla! Ma? Ma? Masyadong maraming amount ng dugo ang nawala sa kanya. But I've ordered a blood transfusion for her. We will do everything for her. Hindi ko maaring masabi kung anong mangyari sa baby. Kung ang dahilan ng pamamiligro ng anak ko ay ang buhay ng baby, nakahanda akong isakripisyo ang bata. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Ano? Pinalitan niya ang doktor niya? Yes, ma. At nag-request din siya na ipagbawal muna kayong bumisita sa kanya sa ospital. Narinig niya yung usapan niyo ni Doktora Quesada eh. At ma, sa tingin ko, mali yung desisyon mo na ipalaglag ang sarili mong apo. Kaya pinagbigyan ko siya. Theo, hindi ako masamang tao. Lalong hindi ako masamang ina, alam mo yan. Wala akong iniisip kung hindi ang kapakanan ninyong magkakapatid. Hanggang nasa sinapupunan niya ang batang yan, delikado ang buhay niya. Ma, hindi. Nalagpasan niya na yun. Kakakausap lang ni Myla sa bagong doktor ni Leona. Okay na siya, pati ang bata. Paano niyang sasabihin okay na? Alam niya ba kung anong magiging buhay ni Leona? Kapag tinuloy niya ang pagbubuntis sa bastardong batang yan, pagtatawanan siya ng lipunan. Dahil pumatol siya sa isang hampas lupa. Ma, iba na yung henerasyon ngayon. Hindi na ganun mag-isip yung mga tao. At ako, paano ang pagtakbo ko? Paano ang politika? Sasabihin nila sa akin, ni hindi ko kayang palakihin ng sarili kong anak, paano kung papatakbuhin ng bayang ito? Hindi ba? Ma, alam ko na ang pakiramdam ng isang mamamatay tao. Pinagdaanan ko yun kay Aling Lumi. Kaya hindi ko hahayaang danasin niyo ulit yun ni Leona. Oras na ipalaglag mo ang anak niya. Excuse me po. Doña Trining, may Ano yan? naghahanap po sa inyo. Sino? Sandali lang po. Aliho kayo, tuloy po. Pasok po. Magandang araw po, Doña Trining. Para sa inyo po. Ano na yan? po, para sa demandang inayon ng Union laban po sa inyo. Malamang sa mga oras na to, natanggap na ni Trining ang sabina mula sa piskal. O mabuti naman kung ganun kadamihan. Para malaman nila na hindi na nila tayo pwedeng guluhin. Kailan nila gusto. Ay, talaga? Parang may gulong nangyayari kay Tadam sa tubuhan eh. May sariling kaguluhan naman itong si Gardo sa loob ng asyenda? Oo, at tinangkapan itanan ni Gardo si Myla pagkatapos niyang buntisin si Leona. Ha? Si Leona, pinuntis ni Gardo? Oo naman. Nandito tayo para magtrabaho. Hindi para pag-usapan ng mga bagay na walang basehan. Saka hindi pwede yung sinasabi ninyo. Hindi pwedeng gawin ni Gardo kay Leona yun. Sorry po, Kadamian. Ang sabi ko, manmanan ng mabuti ang mga trabahante. Hindi ko sinabing tirgasin at pagbubugbugin. Pasensya ka na, Doña Trining. Nadala lang ako ng damdamin ko eh. Damdaming ipis. Tingnan mo nangyari sa akin. Napadalan ako ng supina. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala kung maayos na. Huwag na. Parang awa mo na, wag na. Ako na lang at baka kung ano pa mangyari. Lumayas ka sa harapan ko bago masira ang araw ko. Sige na.
Ma, tapos ko nang basahin yung updated report sa Braganza Paradise Resort. Tuloy ang inauguration ng golf course, ha? Ma, sa tingin ko, kailangan pa rin natin i-address ng maayos kung saan ilalagay yung mga trabahanting madi-displace once na maisagawa yung complete phase-out sa tubuhan. Hindi ba nga? Sa resort sila ilalagay, bibigyan ng mahihinang trabaho like chambermaid, cook, waiter, tagawalis. Ma, I know. Pero base sa report na yun, karamihan sa mga trabahante, wala silang ibang kakayahan to fill up. Kahit pa yung pinakamababang posisyon sa resort eh. Kasi maliban sa pagtatanim ng tubo, wala na silang naging ibang skills. Hindi ko nakasalanan yun. Lahat na lang inasa na nila sa asyenda. Ma, we can't just say that to them. Kapag nawalan na lang sila basta ng mapagkakakitaan, siguradong manggugulo na naman sila. Ma, we can't afford another problem. Lalo na't nagsampa sila ng kaso dahil sa gulong nangyari the other day. Wala na akong pakialam. Magdemanda sila hanggang gusto nila. Bakit? Sino ba ang magugutom sa bandang huli? Ha? Tsagaan mo talaga, Tol. Maghapon na kinatbirit siya, ayaw pa rin tigilan. Tol, hindi ko pwedeng hindi kausapin si Myla eh. Baka kung ano na nangyari doon. Gardo. Ay, Tay. Totoo bang usap-usapang narinig ko? Binuntis mo nga ba si Leona? Tay naman, pati ba naman ba kayo naniniwala doon? Sagutin mo ako ng diretso. Oo o hindi? Tay naman, hindi. Hindi, kahit kailan. Gardo, may mga bagay na hindi dapat ipilit. Dahil hindi talaga nararapat. Kaya para sa kabutihan mo, ni Leona, natin lahat, tuparin mo ang sinabi mo. Kahit anong mangyari. Sige, Tay. Pare, baka discharge na yung baterya mo eh. Halika. Charge mo muna yung cellphone mo dito. Oh. Myla, thank you dito sa mga baby clothes, ha? Sobrang cute. Alam mo, Myla, sobrang saya ko para sa baby ko. Kasi alam kong mahal niya siya eh. Mahal siya ng pamilya ko. Hindi niya siya hinayaan malaglag. Lahat ginawa niyo para ma-save siya. Kayo ni Kuya Theo. Kaya maraming salamat, ha. Alam mo, noong una kong nalaman na buntis ako, una kong naisip is gusto ko magkaroon ng complete and happy family tong baby ko. Anak namin ni Gardo. Pero alam mo, Myla, minsan naisip ko, paano kung hindi tanggapin ni Gardo tong baby ko? Hibi namin. Takwil niya kami. Paano ko papalakihin mag-isa itong anak namin? Paano na kami? Myla, hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kayang mag-isa. Huwag mo kami hayaan, please. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hayaan mo kami. Doon tayo. Magkape muna tayo. Oh, diyan ka na pala. Meron kong bisita ako kanina pa dyan. Ano bang ginagawa mo dito? Kulang pa ba yung pambubugbog na ginawa mo sa akin? Gusto mong padagdagan? O sige, dagdagan mo pa. Ano? Ba't di ka makapagsalita? Sabakin mo ako! Suntokin mo ako sa muka! Gardo, kahit kailan, hindi naging masarap sa pakiramdam ang manakit ng kaibigan. Sa kahit anong paraan. At alam kong alam mo yan, Gardo.
Isa lang ang pinunta ko dito. Pakasalan mo ang kapatid ko.